Maganda itong ating mga pagbasa. Ang diwa ng ating mga pagbasa ay yung tinatawag nating fraternal correction. Pag sinabi nating fraternal, parang fraternity, ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin ng fraternity, brotherhood. Ani? Kapatiran. Ang fraternal correction, ang magandang pagtutuwid ng mga magkakapatid. At pag pinag-usapan natin ang pagiging magkakapatid, ipinapalagay natin bilang mga binyagan, tayo ay magkakapatid sa iisang Diyos. Okay? Ngayon, una nating pananagutan ay ituwid ang ating kapatid. Hindi ba? Kaya sabi dito sa unang pagbasa, ginawa kong bantay ng Israel, ikaw, tao. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila. Pag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasalanan, ngunit pananagutan mo ang kaniyang kamatayan. Okay? Kung alam mo na masama ang kaniyang ginagawa at hindi mo sinabi sa kanya, pananagutan mo kung siya'y mamatay sa kaniyang kasalanan. So meron tayong pananagutan sa isa't isa. Sabi, baka naman sabihin, Father, ay pakialamin naman ako. Ani? Hindi, at least kaya mo nakita, meron kang interaction. May experience ka eh. Hindi mo naman makikita kung wala kang experience. Or at least, i-validate mo kung totoo yung nakita mo. Kung totoo yung narinig mo. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng idea kung na-marites mo lang sa iba. Hoy, sabi ni ano, ikaw daw ay nag-ano, ba wala ka namang karanasan doon. Baka nga ikay masapok, pakialamin ka nga, na marites mo lang ay nagmamaigi ka pa. Honey, pero kung meron kang personal na karanasan tungkol sa kaniyang pagkakasala, ay maiging kausapin o sabihin. Ngayon, Father, ano ang pinanggagalingan ng kasalanan? Well, yung ating ugnayan sa isa't isa, pwedeng ang pinanggagalingan ng pagkakasala natin ay yung tinatawag nilang inherent evil. Pag sinabi natin inherent evil, inisip mo talaga sa makatuwid, meron kang intention. Intensyong gawin ang masama. Okay, so inherently, evil yun. Kasi inisip, alam mo masama eh. Pinagnilayan mo pa. Nagnilay-nilay ka pa. Okay? Pinagplanuhan mo pa. Sabihin, merong mental deliberation. Masama talaga. Meron naman tayong nagagawang kasalanan na hindi natin sinasadya. Hindi po ba? Hindi natin sinasadya. Wala tayong intensyon. Nagdadrive ka, biglang tumawid si bata, hindi mo na naiwasan. Yung mga ganon. So ang ano natin doon, wala kang intensyong makasakit. Honey, wala kang intensyong makasakit, pero nangyayari. Di ba? So walang intensyon doon. Gusto ko ba siyang sagasaan talaga? Hindi ko nga kilala yung batang iyon. Ay habang tumatakwit ako, bigla habang nagdadrive ako, bigla siyang tumakbo. Honey, ay anong gagawin ko? Mabilis yung takbo ko. Siguro kung tama lang yung bilis ng takbo mo, ganyan, tinitest naman yan. Pero ibig sabihin, meron ka pa ring negligence. Okay? Or kaya nga yung mga kaso sa ganyan, negligence, reckless imprudence. Sabihin, hindi ka nag-ingat. Parang ganyan. Pero wala po akong intensyon. Totoo naman. Hindi ba? So ganyan yung maaari din natin kunin yung sa ikalawang pagbasa na pwedeng panggalingan ng kasalanan natin. Ano daw iyon?
huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. Paano ba yung pagnanasa? Hindi ba? Nagnanasa. Hindi lang naman sa tao ang pagnanasa, kahit sa mga bagay, hindi ho ba? O parang ano sa isip mo yon. Nung nagkakasala na, nagsisimula na yung pagkakasala dahil iniisip mo. Hindi po ba? Okay? So, ngayon, ay pwedeng panggalingan noon. And more often than not, kanino ba tayo nagkakasala? Sa isang tao lang ba? Karamihan ng kasalanan natin, merong social impact. May kaugnayan sa ibang tao. May maapektuhan ng mga tao. For example, ikaw ay isang public official at ikaw ay corrupt. Kinuha mo yung para sa project siguro o para sa mahirap. Ilang pamilya ang dineprive mo nung para sa kanila na kinuha mo? Ngayon, ano mangyayari doon sa pamilya na iyon? Dahil ba sana ibinigay sa kanila yung isang pondo o bagay na para sa kanila at hindi na ibigay sa kanila, anong nangyayari niyon? Baka pag-awayan pa nung mag-asawa, yung tungkol sa kakainin ng kanilang mga anak. Baka yung isang bata hindi na makapag-aral, nabulid na sa prostitusyon. So, kawing-kawing yung kasalanan, hindi ba? So, hindi lamang doon sa taong yun nagkasala. Kung ninakaw mo yung pera niya, na pambili sana nila ng bigas o ng pagkain nila bilang pamilya. Pag uwi niya, wala siyang pera. Mag-aaway sila mag-asawa. Magugutom ang mga bata. Paipag-ay pa nila. Ang dami namang kasalanan noon, Father. Hindi ba? Kapag ikay nakiapid sa may asawa, magugulo yung kanilang pamilya. Paano na yung mga anak nila pag naghiwalay sila mag-asawa? Dami yan eh. Aba, isipin mo yun. Sinisira mo ang isang pamilya. Hindi ka lang may kasalanan doon sa asawa, doon sa mga anak. Paano pa yung mga batang iyan? Dahil hindi nagkakaigi yung kanyang mga magulang. Hindi po ba? So palaging ganoon ang kasalanan. More often than not, meron niyang kaugnayan sa ibang tao. Hindi lamang dun sa isang tao. Hindi lamang dun sa ang pinagkasalanan. Kaya nga ang sinasabi natin, no, pag tayo inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala. Para bagang inaako natin yung kasalanan ko, hindi lang personal sa Kanya, sa mga kapatid. Hindi ba? Sa lahat ng tao.